Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kanaman sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kanaman. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga na sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 52. Tinipon ng kanyang hirang na animoy mga tupa, inakay sa lupaing ilang sa kanilang pangunguna. Tinipon ng kanyang hirang na animoy mga tupa. Inakay sa lupain, ilang sa kanyang pangunguna. Tinipon ng kanyang hirang na animoy mga tupa. Inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Kanaman sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasundo sa bayan ng Kanaman ang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Kanaman. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugod at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 34 na kabanata. Ang talata po ay 28 hanggang 29. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno, at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating makikita kung paanong sinamsam ng mga anak ng nunong Jacob, ang lahat ng pag-aari at lahat ng mapapakinabangan mula
doon sa kanilang mga pinagpapatay. Ano po? At mga kapatid, samantalang ang mga bagay na ito kasama yung kanilang mga babae, pinihag nila yung mga babae, yung mga bata. Wala silang itinirang anuman. Ibig sabihin, ang lahat ng maaring lumaban sa kanila, lahat ng lalaki, patay. Kapag po tinignan natin, ito po yung pamamaraan nung unang panahon kung paano nila winawakasan yung kanilang mga kaaway. Wala po silang itinitira na lalaki. Hindi naman po nila dinadama yung mga babae at yung mga bata. So, yun po yung naiiwan. Eh, alam nyo po, isa sa mga nagiging dahilan, paghihiganti. Eh, syempre, yung mga bata, ano, ikukwento ng mga nanay sa kanila kung ano yung nangyari sa kanilang mga ama. At ito po yung maaring magdulo, no, ng pagnanais sa puso ng mga bata na makapaghiganti. Napakabilis mo naman mag-isip ng ganyan, Bernie. Pero yan po, yung natural na maiisip. Ano po, na eventually yun yung mangyayari. Pero, bakit ba ako napunta sa ganitong kwento? Kasi po, kapag ka binigyan natin ito ng ah, pakahulugan, syempre, pinatay nila yung lahat ng lalaki at itinara nila yung mga kababaihan at yung mga bata. Hindi naman sa mga bata ba, papatayin din ba nila yung mga batang lalaki? Ang sabi dito, basta itinira yung mga bata, o di, yung mga lalaki, posible, ano po, na nabubuhay pa. So, ang mga bagay na ito, ang sinasabi mo ba, Bernie, dapat inubos na lang lahat. Hindi po. Ang sinasabi ko po, ganito yung ginagawa nila nung unang panahon. At ito po dapat magbigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa ating pagsupil sa mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Napansin niyo ba na ang tagal-tagal niyo nang kumikilala sa Panginoon pero meron pa kayong mga itinatago na mga maliliit kasalanan? Kasi ano naman to eh, wala namang nakakakita nito. Wala namang nakakaalam nito eh. Ano po? Yung mga malalaki lang, yung mga nakikita lang ng mga tao, yun, kasi kailangan na yun, mawala. Pero yung ako lang ang nakakakita, pwede na siguro sa akin. Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan na anumang bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng ating Panginoon ay marapat nating iwaksi sa ating mga buhay kung ating inaangkin at sinasabi na tayo'y tagasunod ng Panginoon. Napakahalaga na ang landas na ating tinatahak ay yung landas ng katotohanan at katwiran. Mga kapatid, lagi nating iisipin tayo tumatawag sa Ama, tumihingi ng kanyang pagsama at pagkilos sa ating mga buhay, samantalang tayo ay namumuhay ng hindi ayon sa kanyang kalooban. Paano po tayo ipagtatanggol ng Panginoon? Paano po tayo sasamahan ng Panginoon? Ganun ba yun, Bernie? Kailangan ba talaga mabuhay ako ng banal? Eh, hindi naman talaga ako banal. Ako talaga likas na makasalanan. Alam niyo po, samantalang mga kapatid, hindi ko naman po sinasabi na tayo ay kinakailangang mabuhay ng walang kasalanan. Pero alam niyo ba na ang kakayahan na iyan ay hindi para sa ating pagdidesisyon, kung hindi para sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po sa isang beses na aking pananalangin at sinabi ko yan sa Panginoon,
Sabi ko, Lord, nais mo kong nais mo kong lumakad sa iyong katwiran, nais mo kong lumakad sa iyong kabanalan. Gayong ako naman makasalanan. Alam niyo po ang tugon ng Panginoon sa akin. Hanggang iniisip mo na ang ninanais ko ay ang iyong kabanalan kahit kailan hindi ka makakalakad sa aking kabanalan. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin, hindi kabanalan ko ang hinahangad ng Diyos. Ang hinahangad ng Panginoon, tanggapin ko yung kanyang kabanalan sa aking buhay at yun yung aking lakaran. Napakarami pong pandaraya ng kaaway sa atin na iniisip natin, ay hindi ko mapagtagumpayan, ay hindi ko magawa, hindi ko kaya to. Ano ngayon yung kailangan nating gawin? Manangan tayo sa kabanalan ng Panginoon. Hindi sa ating sariling kagagawan. Mga kapatid, napakarami ng mga lingkod ng Diyos ang nagtangka na lumakad sa kanilang sariling kabanalan ang hindi nagtagumpay. Napakarami ko na pong kwento na nabatid. Ano po? Pinilit nila. Ginawa nila na sa kanilang mga sarili lumakad sila ng banal. Pero sila po ay hindi nagtagumpay. Kasi wala po tayong kakayahan na maging banal sa ating sarili. Ang kabanalan na hinahangad ng Diyos na ating taglayin ay yung kabanalan ng kanyang anak na ipinagkaloob sa atin. Paano ko naman tatanggapin yan, Bernie? Makasalanan ako. Alam niyo, naalala ko, bumalik sa alaala ko sa isip. Yung isang pangyayari na kailangan kong patawarin yung aking sarili. May nagawa po ako na hindi marapat. At kailangan kong salitain yung kapatawaran sa aking sarili. Hindi ko po mabanggit. Ano po, meron po akong kasama ano po, na sabi niya, kailangan mo itong gawin, pero kailangan mong patawarin ang sarili. Sabi ko, hindi ko matanggap na papatawarin ko ang sarili ko sapagkat mali yung ginawa ko. Sabi niya, then naintindihan mo, mali yung ginawa mo. O din, dapat mong patawarin ang sarili mo. Sabi ko, hindi ko kaya. Kasi hindi tama yung ginawa ko. Alam niyo po, siguro umabot ng mga 4 na oras bago ko na-convince na patawarin ang aking sarili. Pero alam niyo po, ang ginawa nun, pinalaya ako mula sa ilang taon na pamumuhay sa kadiliman. Isang katotohanan, mga kapatid, may hakbang tayo na kailangang gawin at ito ay tanggapin ang kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo po, available ito para sa lahat ng nagtitiwala, para sa lahat ng sumusunod, para sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay labis na namamangha sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob. At kami po ay nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na dahil hindi namin ganap na maunawa ang inyong kadakilaan, ang inyong pagmamahal sa amin ng mga makasalanan, Ama, hindi namin matanggap ang biyaya ng kabanalan na inyong kaloob para sa mga nagtitiwala sa inyo sa oras nito. Dasal po namin na kami patawarin, linisin, baguhin mo po yung aming kaisipan, yung aming puso, yung aming kabuuan. At nais namin na sa oras na ito ang kinin na aming tinatanggap at aming lalakaran yung kabanalan ay pinagkaloob ng aming Panginoon
Jesucristo. Ang amin pong panalangin, Panginoon, sa aming pagganap nito, hindi kami maging mapanghusga sa iba. At hindi namin tignan ng iba na mas mababa kaysa sa amin. Bagkus, maunawa namin na ito'y dahil sa kagandahang loob mo para sa amin. At ang aming panalangin, turuan mo kami na maihatid ang katotohanan ito sa iyong mga anak upang ang bawat nagtitiwala sa iyo lumakad sa landas ng kabanalan na iyong itinalaga. Sa oras na ito, Panginoon, namin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Kanama sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin, ikaw po ang patuloy na kumilos sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo. Dasal namin ang unawaan. Dasal namin na dumaloy ang pag-ibig. Dasal namin na dumaloy ang pagpapakumbaba. Dasal namin na dumaloy ang pagkakaisa na siyang magiging ugat ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Kanaman. Ipahintulot mo na maitatag ang altar ng pagsamba, altar ng pasasalamat, altar kung saan makapaghahandog ang katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo. And so we declare the fire of revival sa bayan ng Kanaman. Hayaan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng walang katulad. Hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhatian. Hayaan mong ang iyong kapangyarihan ng Diyos ay maranasan sa mga bayang ito habang sila'y kinakalooban mo ng pag-ulan na kami po'y nananalig ipagkakaloob mo din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America West in the heart of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Yung totoong pagkatakot sa iyo, Ama, maging dahilan kung bakit malantad ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng gawa ng kaaway, at tunay na magpakumbaba sa iyong aming mga tagapanguna at kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses. Lord, ngayon pa lang, hayaan mo ang kanilang mga puso ay patuloy na mapuno ng pagpupuri, pagsamba sa iyo upang sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila, kanilang maibahagi ang katotohanan ng pagtitiwala sa iyo at tunay sila'y maging mga saksi. Ito din ang aming panalangin sa mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw ang gumabay, manguna, magtanggol, at magkaloob ng kapangyarihan upang kanilang matupad ang iyong dakila kaloob. As we also pray, Panginoon, sa mga training agencies, katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po amang Diyos ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng kalooban. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na aming tutunguin upang manalangin. Lord God, we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang iyong
makapangyari ang iyong spirit. We declare the fire of revival sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga pastor, sa mga manggagawa na aming tutunguhin. Lord, we declare you consuming everyone with your precious Holy Spirit. We also declare your provisions, Panginoon, that as we meet them, Lord, you will allow them to experience you more than anything. Ito din ang aming panalangin sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayan. As we also declare the fire of revival sa Japan, sa China, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, US. Hiling namin namang Diyos, kumilos ka ng walang katulad sa mga bayan. As we declare peace over Israel. Maraming salamat na ang tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.